Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 6.8 million pesos na ipinagbabawal na gamot na kumpiska ng otoridad sa Benguet. Babaeng inabutan ng panganganak sa Cotabato City na rescue ng PNP. Mahigit kumulang kalahating kilong marihuana na diskubre ng mga otoridad sa mga parcel sa General Santos City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Batangas Police Provincial Office nakahanda at alerto matapos ang Alert Level 1 ng Bulkang Taal upang masiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa kanilang nasasakupan. Patrolman Joshua Cruz, ibalita mo. Ang Batangas Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Giovanni Emerick A. Cibalo, Acting Provincial Director, ang kanilang puspusang paghahanda kasunod ang patuloy na aktibidad ng Bulkang Taal na nanatili sa Alert Level 1 ayon sa abiso ng PBOX. Sinigurado ng Batangas PPO na nakahanda ang lahat ng kinakailangan ng hakbang sa paghahanda sa kalamidad upang mapangalagaan ang mga Batanggenyo, lalo na ang mga komunidad na nakapalibot sa Taal Lake. Patuloy ang sinasagawang pagsubaybay at mahigpit na pakikipag-ugnayan sa PBOX, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang ahensya ng gobyerno. Ito ay upang matiyak ang isang nagkakaisa at agarang pagtugon hinggil sa katayuan ng Bulkang Taal. Nananatiling handa at alerto ang Batangas PPO na isa katuparan ng kanilang mandato sa pagtugon sa kalamidad upang siguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ng buong lalawigan ng Batangas. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. Walang kawalang drug suspects sa buy-bust operation ng Coron PNP. Higit 47,000 halaga ng iligal na droga, kumpiskado. Patrolwoman Christine Lorenzo, ibalita mo. Arestado ang dalawang individual sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Coron Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Ervin Plando pasado alas 6 ng umaga nito lamang Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Guadalupe, Coron. Kinilala ang mga naarestong suspect sa alias na Ben, 52 anyos, Tubong Occidental, Mindoro at pansamantalang naninirahan sa nasabing lugar at isang alias Mitch, 25 anyos at residente ng nasabing barangay.
Nabilhan ng mga sospek ng 2 pakete ng pinaghinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Karagdagang na-recover sa pangangalaga ng mga sospek ang 3 paketeng pinaghinalang shabu, glass pipe at 1,000 piso na ginamit bilang bypass money. Tinatayang tumitimbang ng 11.9 grams ang na-recover sa mga sospek na nagkakahalaga ng 47,600 pesos. Sa kasalukuyan, ang mga narestong sospek ay nasa kustudiya ng Coron Municipal Police Station habang inihahanda ang mga kasong paglabag sa Section 5, 11 at 12 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Home of the Police, Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Matapos ang surveillance operation ng mga otoridad, nakumpiska ang 6.8 milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot sa ginasang bypass operation ng mga otoridad sa 2 drug suspects sa Tuba, Benguet. Patrolwoman Lizelle Digman sa report. Natayang 6,800,000 na halaga ng hinihinalang shabu at naaresto ang 2 under surveillance targets sa isinagawang bypass operation ng Benguet PNP sa Tuba, Benguet nito lamang ika-19 ng Oktubre taong kasalukuyan. Lumabas sa investigasyon na ang mga naarestong suspect ay isang 43 anyos na lalaki na residente ng Baguio City at 42 anyos na babae na residente ng Cavite na matagal nang isinasa ilalim sa surveillance. Matagumpay na isinagawa ang operasyon dahil sa pinagsanib na puwersa ng mga operatiba mula sa Police Regional Office Cordillera Drug Enforcement Unit, Benguet DEU Procar Intelligence Unit at Tuba Municipal Police Station. Nakuha mula sa mga suspect ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na nakalagay sa vacuum-sealed plastic sachet at tinatayang 6.8 million ang street value ng naturang droga at nasamsam rin ang mahigit 700,000 na budol money at ang bagong electric SUV ng mga suspect. Patuloy na iniimbestigahan ngayon ang mga suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa dedikasyon at determinasyon ng Benguet PNP na labanan ang mga operasyon ng iligal na droga sa kanilang nasasakupan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng 4 na individual matapos mahuli sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng Pasay City PNP. Ang buong detalye mula kay Patrolwoman Mika May Bahiwag. Arestado ang 4 na lalaki sa isinagawang bypass operation ng pinagsanib na pwersa ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU ng Pasay City Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA bandang 12:45 ng madaling araw sa Tramo Street, Barangay 156, Zone 16, Pasay City noong ika-17 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Tol, 37 anyos, alias Mel, 27 anyos, alias Lolo, 50 anyos at alias Viola, 49 anyos. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na maliliit na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 5.1 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price value na 34,680 pesos. Na-recover din ang isang tunay na 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Dinala ang mga suspect sa SDEU office para sa dokumentasyon at karagdagang investigasyon. Ang mga nakuhang ebidensya ng droga ay sinumiti sa SPD Forensic Unit para sa pagsusuring laboratorio. Sila ay mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 at Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, ako po ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas.
Matapos ang pananalasa ni Bagyong Ramil, agad umagapay at nagbigay ng tulong ang mga miyembro ng Capiz Provincial Office sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo kung saan nagsagawa ng search and rescue operation at relief operation sa lalawigan. Magre-report dyan si Patrolwoman Medeline Bangsagon. Sa gitna ng matinding pinsalang dulot ng Bagyong Ramil nito lamang ika-18 ng Oktubre taong kasalukuyan, muling pinatunayan ng mga tauhan ng Philippine National Police ang kanilang kahandaan at malasakit sa mamamayan sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga apektadong lugar sa lalawigan ng Capiz. Ipinamalas ng Capiz Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Albert D. Tapulaw, Provincial Director ng Capiz PPO, ang di matatawarang dedikasyon ng kapulisan sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan sa gitna ng kalamidad, sa isinagawang search and rescue operation at humanitarian relief mission kasunod ng pananalasa ng Bagyong Ramil sa lalawigan ng Capiz. Bilang tugon sa malawakang pagbaha at pagkasira ng mga pangunahing daan, agad na kumilos sa mga tauhan ng PNP Capiz, katuwang mga kawani mula sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection, MDRRMO, LGU, NGO, at iba pang pribadong sektor upang iligtas sa mga residenteng naipit sa rumaragasang tubig baha sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Hindi alintana ng mga pulis ang pagod at panganib habang isinasagawa nila ang paglikas sa mga bata, nakakatanda at mga may karamdaman patungo sa mas ligtas na lugar. Kasunod ng operasyon sa paglilikas, nagsanib pwersa rin ang PNP sa iba't ibang ahensya at grupo sa pamamahagi ng relief goods, pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng bagyo. Sa pamamagitan ng kanilang koordinasyon at pagkakaisa, matagumpay na naipaabot ang tulong sa mga libu-libong residente na nangangailangan ng agarang suporta. Ang tagumpay ng mga isinagawang operasyon ay malinaw na bunga ng matibay na kooperasyon at pagkakaisa ng lahat ng ahensya mula sa kapulisan, militar, mga lokal na pamahalaan, non-government organization at pribadong sektor. Pinapakita nito na sa panahon ng sakuna, ang tunay na lakas ng bayan ay nasasama-samang pagkilos at malasakit ng bawat lingkod bayan para sa kapwa. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Medeline Bangsagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bangsagon. 24 anyos na lalaki na tinaguri ang top 3 provincial most wanted person na may kasong qualified rape through sexual assault, arestado sa operasyon ng PNP Bohol. Ang buong detalye mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Ng top 3 most wanted person provincial level matapos itong maaresto ng kapulisan ng Bohol sa Barangay Santo Niño, Tuburan, Cebu, noong 18 ng Oktubre nitong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Joffrey De Grande, Chief of Police ng Tuburan Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si Alice Justin, 24 anyos, na residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat ng mga otoridad, bandang alas 8:20 ng gabi, nang maaresto ng kapulisan ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape through sexual assault na may 200,000 pesos na rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Tuburan MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang panggagahasa ay tumutukoy sa akto ng sakritang pakikipagtali o paglabang sa dangal ng isang tao sa pamamagitan ng dahas, pananakot o pamimigit. Ating tandaan, ang nagawang panggagahasa ay hindi kasalanan ng biktima, bagkus isang malupit na krimen na dapat panagutan ng umaabuso. Walang sinuman ang may karapatang manggahasa. Walang kasuotan, oras o lugar na maaaring maging dahilan o palusot sa panggagahasa. Ang biktima ay dapat suportahan at hindi husgahan. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong attempted murder, arestado ang isang lalaki ng mga otoridad sa Gandara, Samar. Patrolwoman Maria Elena Sinian sa report. Arestado ng mga otoridad ang isang
lalaking wanted person na may kasong attempted murder matapos mahuli sa barangay Adela Heights, Gandara, Samar. Naaresto ang akusado bandang alas 11:35 ng tanghali ng mga tauhan ng Gandara Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted murder na may narekomendang piyansa na 72,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Gandara MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa pakikipagtulungan ng komunidad sa kapulisan, arestado ang 6 na drug suspect sa anti-illegal drug operation ng mga miyembro ng Tongolaan Municipal Police Station. Magbabalita dyan si Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas. Arestado ang 6 na individual na drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Taguluan MPS sa Barangay Sugbong Kugon, Taguluan, Misamis Oriental nito lamang 18 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Enrique Francisco Dungog, hepe ng Taguluan Municipal Police Station, ang mga suspect ay mga residente ng Cugman, Cagayan de Oro, Villanueva at Taguluan, Misamis Oriental. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ng Taguluan Municipal Police Station ay nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect at pagkakakumpiska ng mga pakete na hinihinalang shabu, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga drug paraphernalias. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RE 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sendrijas. 21 anyos na lalaki arestado matapos ang search warrant operation ng mga miyembro ng Mabini Police Station. 20,000 pisong halaga ng iligal na droga nasabat. Patrolwoman Marie May Donggilab, ibalita mo. Arestado ang isang street-level drug personality ng Mabini Municipal Police Station kasama ang mga tauhan ng 2nd Davao de Oro PMFC, 1101st RMFB 11, Mabini Maritime Law Enforcement Team at sa koordinasyon ng PDEA. Nito lamang Oktubre 18 taong kasalukuyan sa Purok 1-A, Barangay Kadunan, Mabini, Davao de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Choi, 21 anyos, na isang estudyante at residente ng nasabing lugar. Ang suspect ay naaresto sa isinagawang implementasyon ng search warrant ng mga tauhan ng nasabing istasyon kung saan na-recover mula sa suspect ang hinihinalang shabu na may standard drug price na 20,400 pesos, coin purse, walang laman na kaha ng sigarilyo, sling bag at isang lighter. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Mabini Municipal Police Station upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 sa pangangasiwa ni Regional Director Police Brigadier General Joseph R. Argilas ay patuloy na nagsusumikap upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan para sa mas ligtas at maunlad na lipunan. Mula dito sa Rion 11, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Mariel Maydon Kilab. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dong Kilab. Mahigit kumulang kalahating kilo ng marijuana ang nadiskubre sa mga parcel ng mga otoridad sa General Santos City. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Rezalie Umalay. Recover na mahigit kumulang 500 gramo ng hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana ang mga tauhan ng Police Station 3, General Santos City Police Office matapos itong voluntaryong isuko ng mga empleyado ng naturang branch sa Lagaw noong Oktubre taong kasalukuyan, ganap na alas 6 ng gabi. Ayon sa ulat, sina Mr. Reg, Supervisor at Mr. Lim, admin staff ng naturang branch ay nagtungo sa impila ng pulisya upang isuko ang 2 parcel ng hinihinalang naglalaman ng ipinagbabawal na gamot. Batay sa kanilang salaysay,
Isang alias siya, residente ng Barangay Labangal, General Santos City, ang nagpadala ng parcel na idineklarang motor accessories. Gayunpaman, napansin ng mga empleyado ang malakas na amoy na naghalintulad ng tabako, dahilan upang isuko ito sa pulisya. Natuklasang naglalaman ang mga parcel ng hinihinalang marijuana leaves na may timbang na tinatayang 500 gramo. Ang matagumpay na pagkakarecover ay bunga ng maagap na pagtugon ng PNP at malasakit ng mga mamamayan. Patunay na kapag nagkakaisa ang komunidad at kapulisan, tiyak ang tagumpay laban sa iligal na droga. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Babaeng inabutan ng panganganak sa kalsada sa Cotabato City na rescue ng Cotabato City PNP. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Angela Bandarlipe. Na-rescue ng Cotabato City PNP ang isang ginang na naabutan ng panganak sa daan sa Rosary Heights 5, Cotabato City, madaling araw ng Linggo, 19 na Oktubre, taong kasalukuyan. Kinilala ang ginang na si Maricel Gani, isang ina na nanganganak at walang kakayahang makapunta sa ospital. Sa kabila ng kanilang pagbabantay para sa seguridad ng Marathon 2025 sa naturang lugar, bandang alas 3:15 ng umaga, hindi nagdalawang isip ang mga alagad ng batas na tumugon sa tawag ng saklolo mula sa naturang ginang. Agad nilang isinakay at inihatid sa paggamutan ang ginang upang matiyak ang kaligtasan ng mag-ina. Dahil sa mabilis at taus-pusong aksyon ng Cotabato City Police Office Team, ligtas na naipanganak ang sanggol at naisalba ang buhay ng mag-ina. Isang inspirasyon ay pinamalas ng grupo sa tunay na diwa ng serbisyong may puso, handang tumulong kay sa gitna ng tungkulin at panganib. Mula rito sa Rion ng Bangsamoro, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. At mga ka-PNN, 65 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire mula sa SPD-NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.